The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiyats ay tungkol sa mga patterns ng mga old centennial tree kung meron bang nakabaon na Yamashita treasures. Dito sa episode na ito ay inyong malaman ang mga patterns ng mga old tree ng World War II na ginawang marker for treasures. At bago natin yan tatalakayan, of course, shout out muna tayo. Alright, shout out muna tayo kina user QM5, kay user WP, kay Cirilo Jaom, shout out kay Edgar Lagarto, Kenneth Miguel Sr., Glenn Mario, kay Rad Cardona Obligado, shout out kay Intensity, Elben Famaran, Angelito Capistrano, Robelin Lopez, Rico Mausisa, Jacinto Fimia, Robert Cabunilas, Rolly Ponciano, Danny Flores, Fermin Makasling, at shout out din kay Samok Bagabing, Arcadio Angkon, Nena Santa Cruz, Raul Randia, Boy Telao, and lastly shout out kina Albert Digal, kay Liz Gili Ayo, Gerald Pagkatipunan, Roel Tulusa, at kay Il Turo. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating episode. Okay mga katiyat, sa ating episode na ito ay atin ibibigay ang mga patterns ng kahoy ng mga ito yung mga centennial old tree, ibig sabihin nasa 100 years old plus ang edad ng kahoy bago natin pagsuspitsahan na ito yung isang marker ng Yamashita treasures. Shout out nga pala sa ating mga katiyats dyan sa abroad na nasa malaking problema dyan sa Israel at Palestine. Okay, at ito ang unang pattern mga katiyats. Nakakita ba kayo ng centennial tree na dalawa na halos magkasing edad at kambal? At sa ngayon, ang mga centennial old tree na yan ay karamihan yan ay ganito na ang itsura. Wala nang mga dahon, patay na siya, dead old tree. Okay, pero yung mga akasya na klaseng kahoy ay karamihan yan ay tinutubuan pa talaga ng dahon kahit siya ay centennial tree na. Okay, sa ganitong pattern, ang karamihan ng distansya nito ng kahoy, okay, hindi masyadong malayo to. Ang distansya nito ay galing sa pinakamalapit na mayroong distansya sila na 4 meters at ang pinakamalayo niya na distansya ay nasa 9 meters, or i-round up natin yan sa 10 at pwedeng 5 to 10 meters ang pinakamalayo at ang pinakamalapit ay 4 meters na distansya ng kahoy. Okay, wala kasing masyadong magkadikit na mga old tree kasi namamatay yan kung masyadong magkadikit. Ngayon, paano ba natin hukayin yan without using any detectors? Wala tayong kagamitan, walang tools. Okay, ito'y hango sa mga record ng mga nakuha sa old centennial tree na mga alignment and patterns. Okay, unang gawin, alam nyo na yata ito, is kunin ang sentro ng dalawang kahoy. So yan ang sentro. Yan. At mag-test dig, maghukay ng 2 meters. Ano bang gawin natin sa 2 meters? Ang ating hanapin dyan ay itong palatandaan na mayroong ibinao na bagay. Ang mga palatandaan na yan ay old jar at old bottles. Pwede ding old plates or plato. Okay, plato, jars, and bottle. Yang tatlo na yan ang mga palatandaan na mayroon pang naibaon sa below 2 meters. Kaya pagkatapos ng 2 meters, kapag nakita nyo itong old jar, bote at plato, kahit na isa lang, kahit jar lamang, kahit isang bote lang, basta't kapanahon na ng hapon ng mga plato, bote at jar. Okay, so yan ang time na magpatuloy tayo sa baba. At ang pinakamalalim niyan sa panahon ngayon ay nasa 7 meters. So expected na magkukaya tayo hanggang 7 meters pababa kapag nakita natin ang mga man-made object na jars, bottle, and plates. Okay, yan ang unang
paraan. Ngayon, ang pangalawang paraan yan ay kung wala kayong makita sa direktang hukay, halimbawa hinukay nyo ito ng direkta at wala kayong nakita. Ngayon nagtaka kayo bakit merong plato, jar at bote ngunit wala kayong nakita. Ngayon pagdating nyo guys mga katiyat sa 7 meters ay palawakin nyo ang hukay nyo sa baba hanggang sa itong below sa mga old tree, sa baba ng tapat ng old tree, yan dito. So lakihan nyo ang inyong hukay sa 7 meters kasi ang pangalawang design ng kanilang pagbaon ay ganito. Dito ang entrance sa gitna ng dalawang kahoy at yan. Kaya mag-drift kayo left and right, pwedeng merong tig-isang deposito na small stash or tinatawag natin ito na mga quick deposit, maliliit lamang to. Pwedeng merong dalawang box na magkahiwalay down below sa bawat century old tree. So merong dalawa. Okay, kaya kung wala sa gitna, huwag kayong malumbay, huwag malungkot. Kasi meron yan left and right. Lalong mas maganda kung wala sa gitna kasi nasa left and right yan. Okay, so yan ang unang pattern. Kaya karamihan ng mga naghukay ay diniritso na nila ang mga ilalim at ugat ng puno. Pwede din yan, pero ang problema diyan, nabubuwal ang puno. Okay, nawawala yung puno. Kaya mas maganda sa gitna tayo dadaan kasi minsan dito nga lang nilagay nila sa gitna ang dalawang kahoy. So meron tayong dalawang design sa pattern na ito na dalawang kahoy na magkatapat. Okay, ito yung una, isa, at ito yung pangalawa na design nila ng kanilang tunnel or hukay. Ngayon, punta tayo sa itong makakita kayo ng dalawang old tree, isa ito, dalawa, and din sa gitna ay parang merong kahoy na hindi kasing tanda ng dalawa. So ibig sabihin itong dalawang kahoy yan ay 100 plus years old na. So 100 plus ang dalawang ito. Pero dahil ang giyera ay 80 years ago pa, so kilatisin nyo itong kahoy sa gitna. Kung yan ay hindi pa umabot ng 100 years old, kung yan ay 80 pa years old, ibig sabihin yan yung itinanim nila sa kanilang ibinaon sa ibabaw. Okay, medyo magulo ang explanation. So ibig sabihin naghukay sila dito mga katiyat, sinukay nila to. Okay, at ang lupa dyan na natanggal nila ay nilagay nila dito sa gilid at dito rin. Ngayon, nang mailagay na nila dyan ang item na isang box na malaki, kasi kung single buried treasure malaki yan, kung pinaghiwalay nagkagaya ng kanina, maliliit na yan na quantity. Ngayon, nailatag na tong box na malaki, sabihin natin concrete. Ang gawin nila sa lupa dito, ito na lupa, ibalik nila yan dyan, balik nila yan dyan, and then dahil mayroon ng laman ay uusbong itong gitna. So lagyan natin ng green. Ang gitna ng backfill ito ay gaganyan siya, magiging mound. Alright, so magiging mound ito. At ngayon ang gagawin nila ay taniman nila ito ng maliit na puno. So ibig sabihin ay hindi 100 years old ang puno sa gitna. At kapag ganyan na medyo bata pa ang puno sa gitna, sa nakita nyo na pattern na tatlong series, kung top view yan ay ganito magkasunod, dalawang matanda at sa gitna yung batang kahoy.
At kapag ganyan ang nakita nyo, sure ball na yan na mayroong nakabaon sa kalagitnaan ng dalawang matandang kahoy, which is sa baba or sa itong ugat ng medyo na batang kahoy na yan na nasa 80 years old or tama nga 80 years old talaga ang edad ng kahoy na ito na nasa gitna. At kapag merong ganyan, sure ball na jackpot, merong treasure under sa maliit or batang kahoy na yan. O kaya ng ating pangalawang pattern. Ngayon meron itong pangatlo. Okay, ano ba itong pangatlong pattern? Okay, ang pangatlong pattern ay itong parehong edad ng mga kahoy. Tatlo sila magkasunod. Ngayon maguguluhan kayo, lahat na yata ng kahoy diyan huhukayin natin, di ba? Lahat ng puno. Pero merong paraan para mas matumbok natin at hindi natin hukayin lahat ng puno. Okay, unang gawin dyan, dahil magkapareho yan ng edad, ay ang una dyan, tingnan natin sa compass. Ito yung top view example. Kung naka-align sa east and west ang mga kahoy. So kung ito yung mga kahoy, kapag naka-align yan sa east and west, tingnan natin sa compass. Kapag naka-align yan, ganyan, west and east. Okay, north and south. Kapag ganyan ang ganyang itsura, itong puno na narito sa east, ito ang unang hukayin. Kasi yan ang east. So, pwedeng sa baba mismo ng kahoy or sa harap ng kahoy dito banda na nakaharap sa east. O yan ang una. At ang pangalawa niyan na paghanap ay yung kanina. Pwedeng dito nila inilagay sa gilid ng kahoy sa gitna ang item. Pero hindi ito na kahoy yung itinanim nila. Yan ay magkasabay na sa mga kahoy na yan na ganyan talaga ang itsura. At nagbaon na lang sila dito sa gilid ng kahoy na ito. So it's either sa front or sa likod ng kahoy ang hukay. At hindi yan under the roots. Hindi tulad ng kanina na under the roots ang pagkabaon na katulad nito. Kasi ito'y nahukay nila na tunnel na wala pang kahoy. Itong sa ngayon, ito ay nandyan na kasi yan. Mga ano na yan, hindi talaga yan sinadya na itinanim nila. Nakakita lang sila ng mga old tree noon na nasa 20 years old na, malalaki at nakalinya. Kaya nilalagyan nila. Kasi malalaking marker na alam nila na hindi na mamamatay ang mga kahoy na ito dahil matured trees. Okay, kaya merong dalawa lamang na prospect. It's either east na kahoy sa front ng east at pangalawa ay yung sa gitna ng kahoy. Ito ang paghanapan. Okay, last na pattern. Okay, at ang last na pattern ay ito mga katiyats, itong triangular. Ito yung ating last pattern ng mga kahoy na pinaglagyan nila. Ang triangular formation ng mga old tree na ito, hindi ito yung 100 plus year old tree. Ito yung mga kahoy na eksaktong 80 years old. Ibig sabihin, sila na talaga ang nagtanim niyan at ginawa nila na triangle ang pagkatanim para lalong mas maalala nila at matandaan at mahanap. Okay, kaya ito ng mga kahoy ay parehong edad ito at sadyang itinanim talaga sa kanilang mound na ginawa. So ibig sabihin pwedeng merong tatlong deposito dito. Pwedeng naghukay sila dito, and then ang hukay ay pag backfill nagiging mound, nagiging ganyan, and then tinaniman nila ng maliit pa na kahoy. Ganon din dito, ang mound o yung usbong ng lupa ay tinaniman din, ganon din dito. Kaya sa ganitong pattern ay pwedeng merong tatlong deposito na pakaganda.
Napakagandang pattern ito. Pwedeng merong tatlong deposito under sa roots o ugat ng kahoy. Ngayon, kung wala dyan sa bawat isa, nang hukayin yung bawat isang kahoy na yan ay wala talaga, ibig sabihin ay dito na sa gitna nila diniposito lahat. Okay, at kung merong deposito dito sa gitna, hukayin nyo yan. Ganon din ang matagpuan nyo. Merong basag na plato, merong bote or jar, kahit isa sa tatlong yan, basta't nandyan sa 2 meters deep, yan ay sadyang ginawang marker. At kapag natagpuan nyo, patuloy kayo hanggang 7 meters deep at presto, jackpot, magandang buhay mga katiyats. Okay, so hanggang dito lang ako paalam na ako sa inyong lahat. Sana ay iswertehin kayo sa inyong mga proyekto. God bless you all at ingat mga katiyats. Perfect.